May isang pamahiin sa probinsya ng Quezon na magpahanggang ngayon hindi maputol-putol. Ito ang pagtatago ng pusod o umbilical cord ng mga bagong silang na sanggol. Sa mga gusto raw bumait ang kanilang anak, ang umbilical cord dapat ipitin sa Biblia. Kung gusto mo naman daw na maging matalino siya, ipitin ito sa pahina ng encyclopedia. At para hindi raw maging layas ang anak, ang umbilical cord isabit sa bintana o pintuan ng bahay. Heto naman ang sikreto ni Nanay Marilyn. Kaya raw hindi nag-aaway-away ang tatlo niyang mga anak. Ito'y dahil ang umbilical cord ng mga ito, binalot niya at pinagsama-sama sa iisang bigkis o lampin. Pagputol ng umbilical cord ay pinababalot ko at hindi ko pinatatapon. Tatlong panganganak ko ay binalot ko yun sa isang puting papel para sama-sama sila nakaano sa bigkis. Naniniwala si Nanay Marilyn sa pamahing ito. Katunayan, ang samahan din daw nilang magkakapatid, dikit na dikit magpahanggang ngayon. Pinagtabi-tabi rin daw kasi ng kanilang ina ang kani-kanilang mga umbilical cord. Maganda ang samahan ng mga anak ko. Kung sino ang merong pera, binibigyan niya ang kanyang kapatid. Lalo na yung aking ngayong bunso na nasa Singapore, ay laging may mga pasalubong na mga rubber shoes. Ayan, bigay niya sa mga kapatid niya. At para raw maging matagumpay sa buhay ang kanilang mga anak, isinasabit nila ang mga pusod sa mataas na bahagi ng bahay. Maganda ang kanilang kalagayan, successful. Sa awa ng Diyos, nakatapos silang lahat. Samantala, wala naman daw masama sa pagtatabi o pagtatago ng umbilical cord ayon sa Department of Health. Kung yun ay may konting dugo, normal lamang yun. Pero kung yun ay may nangangamoy, kailangan patitingnan nyo sa doktor. So ngayon, ganyan magiging delikado kung yun yung tinabi mo, may nana. Pati sa mga kasal, tayong mga Pilipino, napakaraming pamahiin. Sa araw mismo ng pag-iisang dibdib, nag-aalay ng itlog ang mag-asawa kay Santa Clara para hindi ulanin ang kanilang kasal. Kapag naman daw namatay ang apoy ng kandila sa seremonyas, kabahan na. Dahil baka malasin ang mag-asawa. At para raw maging masagana ang buhay ng bagong kasal, ang mga bisita pinagsasabit ng pera sa baro ng mag-asawa. Pero ang mga waray ng Northern Samar, hindi lang sinasabitan ng pera ang mga bagong kasal. Sinasabuyan sila ng pera o magpaparabol ng mga ninong at ninang. Ang tawag nila rito, kuratsa. Ang bagong kasal na sina Mr. and Mrs. Joward at Donella Servito, nakaipon daw ng mahigit 30,000 dahil sa kanilang pakuratsa. Sumasayo yung kinakasal, yung mga ninong at ninang nagsasaboy o di kaya nagpipin, gano'n, ng pera, mga magulang namin, kamag-anak. Gala o abwag ang tawag sa perang isinasaboy sa bagong kasal. Bukod sa pagtatapon nito, idinidikit din ang pera sa mga damit ng mag-asawa, simbolo ng kasaganahan sa bubuuin nilang pamilya. Malaking tulong nga ang perang nalikom, lalo't 5 buwan ng buntis si Mrs. Ang kuratsa ay isang klase ng courtship dance, sayaw ng panliligaw. Pero ang dapat a menudo o isinasayaw lang ito ng iisang pares. Ilan sa mga steps na ginagamit sa sayaw na kuratsa ay ang waltz step. Step, close, step, step, close, step. At sasabayan ito ng kamay na arms in lateral position, ganyan. Ang mga movement o galaw ng sayaw na ito, inspired ng mga nagliligawang ibon. Pero hindi lang
na sa kasal isinasayaw ito. Tampok din ang kuratsa kahit sa mga fiesta. Hanggang sa kamatayan, ang mga taga Manabo sa Abra may espesyal na tradisyon. May nakatalukbong espesyal na tela sa namayapa na tinahipa ng kanilang tribo. Hindi sa ataol ibinuburol ang patay, kundi inuupo sa butaka o rocking chair. Tinatanggal ang espesyal na tela kapag may ibang nakikiramay, maliban sa kanilang mga kaanak. Yung mga kumot po, yan po ang pamahiin ng mga matatanda na tinatawag naming paunawa. Ang paunawa po ay siyang pambayad niya sa mga anito o kaya bad spirit na kumuha sa kanya. Ang kasalukuyan nilang nilalamayan, si Masayo Dumasing, itinuturing na datu o pangat ng kanilang tribo. Itinaguyod daw nito ang kanilang kultura sa kabila ng modernong panahon. Gamit ang tambol, lumilibot ang itinuturing na manggagamot ng tribo para ipaalam na pumanaw na ang kanilang pangat o pinuno. Sa gabi, may espesyal ding awit para sa namatay. Samantala, ang biyuda ng namatay hindi nagpapakita, hindi nakikihalubilo sa mga nakikiramay. Ang paniniwala kasi nila, baka sumunod ito sa kanyang asawa. Kaya nagkukulong ito sa kwarto, tangan-tangan pang gaman o stick at kulayop o itak. Ay yung balo po, sir. Tinatago po namin, sir, kasi masama sa amin, sir, kung makita ng mga kamag-anak ng patay. Pag nakita ko, ibig sabihin baka may posibleng mamatay po yung babae. Opo, kung talim yung mata mo, ganun po, sir, ang pamahiin o kaya kultura namin dito sa Muyadan tribe. Ang pagbuburol ng nakaupo, itinuturing na pinakamahalagang pamana ng mga ninuno ng tribong Muyadan sa Manabo, sa Abra. Wala raw kasing kabaong nung araw, wala ring embalsamo. Mas simple kung iupo na lang nila ang namatay at pinauusukan. Itong napapansin nyo po na nakaapak yung paa niya dito sa pinggan, tradisyon din namin dito sa, o kaya kultura namin dito sa Muyadan. Kasi nung unang panahon, hindi pa mababalsamo yung patay, dito dadaan yung mga tubig niya. Bagamat daang taon na ang tradisyong ito, ngayon lang daw nila ito muling nasaksihan. Pag siya nang isasauli na yung hiram na buhay, kailangan daw lahat ng kultura, ng tradisyon gagawin namin. At dahil sa kontribusyon ni Masayo Dumasing sa kanilang tribo, karapat-dapat lang daw na mabigyan siya ng espesyal na pamamaalam. Kaya siya pinapaupo para makisalamuha siya muna dun sa community. Di kasi yung ritual na to connected actually sa afterlife yan At saka yung sa buong lipunan yung sa bayan na yon. Kasi sa kanila importante pa rin yung buhay ng isang tao, no? Kahit namatay na siya, tumutulong pa rin siya sa mga buhay. Ang ating buhay mula kapanganakan hanggang kamatayan, umiikot sa mga pamahiin at tradisyon. Ang mga ito ang nagbibigkis sa atin mula sa kasalukuyan hanggang sa ating nakaraan.